Pwede bang manahimik ka, Lira? Hindi lahat ng problema mo kailangan mong idaldal. Pasigaw na sabi ni Rico habang nakakunot ang noo. Inis na inis siya sa masayahing tagapag-alaga. Napahinto si Lira pero ngumiti lang. Mas gusto mo siguro yung mga katulad ni Monique. Maganda nga, pero wala namang pakialam kung mabuhay o mamatay ka. Tumahimik ang buong sala. Napatitig si Rico sa kanya. Mas lalong nagngit-ngit. Kung hindi lang ako pinilit ng lola mo, aba hindi ako tatagal dito sa mansyon na to, no? Biglang sumabat si Lola Deling. Hawak ang isang larawang kinupas ang panahon. Lira, ikaw ba yung batang sumagip sa kanya sa sunog? Nanlaki ang mga mata ni Rico. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Siguraduhin mo hindi siya reklamador. Ayoko ng maemosyon. Dapat wala ring palya sa trabaho. Malamig at matalim ang tono ni Rico Villaraza habang nakaupo sa harap ng isang representative mula sa caregiving agency. Ang executive office ng Villaraza Group ay tahimik, maliban sa langit-ngit ng aircon at mahinang pagtatype ni Rico sa laptop. Siya ay kilala sa mundo ng negosyo bilang matapang, walang tiyaga sa palpak at lalong walang gana sa mga padrama sa buhay. Noted po, Sir Rico. Sagot ng ahente. Pilit pinapakalma ang sarili sa tensyon ng eksena. Ang ipapadala po namin ay masipag, walang reklamo, at may mahabang karanasan sa pangangalaga. Hindi sapat ang karanasan, sagot naman ni Rico. Hindi lamang tumingin. Dapat marunong sumunod sa sistema. Ayokong nakakarinig ng dahilan. Kung anong utos, yon ang gagawin. Tumango ang ahente. May kaba sa dibdib. Opo, sir. Kung mabigo na naman kayo sa pagpili, huwag niyo na akong tawagan ulit. Diretso na kayo sa legal team ng kumpanya ko. Dagdag pa ni Rico bago tinapos ang meeting. Samantala, sa Villaraza Mansion, abala mga kasambahay sa paghahanda sa pagdating ng bagong tagapag-alaga. Sa gitna ng living room, nakaupo sa isang eleganteng rocking chair si Lola Deling. Isang matandang babae na bagamat mahina na ang katawan, ay nananatiling masigla ang puso't isipan. Aba, ang linis ng bahay ah. Natutuwa niyang sinabi habang pinapanood ang mga kasambahay na nag-aayos. Lola, ani Aling Rosa, ang pinakamatagal ng kasambahay sa mansyon. Darating na po kasi ngayong hapon ang bagong caregiver ninyo. Ay, sana naman magtagal na yon, sabi ni Lola Deling habang nakangiti pero may halong pag-aalala sa tono. Hindi na mabilang kung ilan ang dumaan dito. Laging nauuwi sa iyakan. Resign agad. Kasi Paula, ang hirap naman po kasi talaga ng amo nila. Sabay sabing may pagtingin kay Rico na kasalukuyang pabalik sa mansyon. Natatawang sabay na sabing ni Lola. Si Rico? Suplado lang yon. Pero mabait yan sa loob, marunong lang magtago. Napatingin si Aling Rosa sa matanda. Baka po kasi takot lang talaga sila. Lalo na kapag sinigawan ni Sir. Aba, hindi ba trabaho nila yon maging matatag? Biro pa ni Lola Deling. Pero sa totoo lang, ang gusto ko lang ay makakwentuhan. Yung hindi takot ngumiti, yung may daldal. Nakakabingi na kasi ang katahimikan dito sa bahay. Pagkarating ni Rico sa mansyon, dire-diretso ito sa sala kung saan naroon ang kanyang lola. May meeting ako mamayang gabi. Hindi ko kayo masasamahan sa hapunan. Matipid niyang sabi habang binubuksan ng cellphone. Aba, hindi mo ba lang ako tinanong kung kamusta na ako? Biro pa ni Lola Deling. Kamusta na po kayo? Sagot ni Rico. Pero walang emosyon sa mukha. Ayun, buhay pa naman. Natatawa niyang sagot. Masaya na ako at darating na ang bagong kasama ko. Napahinto si Rico.
Sana lang tumagal. Ayoko ng palit ng palit. Baka naman kasi ikaw ang dahilan kung bakit sila umaalis. Sabay taas ng kilay ni Lola Deling. Hindi sumagot si Rico. Umupo lang ito sa kabilang sofa at nagbukas ng laptop. Pero kahit abala siya sa trabaho, ramdam ng matanda ang bigat na pasa ng apo niya. Hindi lang dahil sa kumpanya, kundi sa damdaming matagal nang isinara. Sa kusina patuloy ang kasambahay sa pagpasa sa ayos ng pagkain. Simple lamang ang hapunan, pero may espesyal na inihandang kakanin para sa pagdating ng bagong caregiver. Nako, sana yung darating hindi madaling sumuko. Sabi ng isa. Oo nga, kawawa rin si Lola kapag palit ng palit. Dagdag naman ng isa pa. Nagring ang telepono sa may hallway. Sinagot ito ni Aling Rosa. Opo? Sige po, ihahanda po namin ang guest room. Pagkababa ng telepono, lumapit siya kay Lola Deling. Lola, paalis na raw po ang bagong caregiver. Mga kalahating oras nandito na. Yun naman pala. Ngumiti ang matanda. Sana babae at sana hindi matatakutin. Napaisip si Lola. Kung hindi siya titibay sa loob ng isang linggo, baka ako nang bumigay. Hindi sa sakit kundi sa pagkabagot. Sa kanyang silid, habang inaayos ang mga dokumento, isang kasambahay ang kumatok sa pinto ni Rico. Sir, paalala lang po, paparating na raw po ang bagong tagapag-alaga ni Ma'am Deling. Hindi siya tumingin. Okay. Sir, babae raw po. Wala akong pakialam kung lalaki, babae o alien. Basta gawin niya ang trabaho niya. Tahimik ang gabi. Ang mga ilaw sa mansyon ay nakabukas, handang salubungin ang panibagong pagdating. Ngunit sa kabila ng abalang yon, ang pinakamalalim na tanong ay nanatiling nakabitin. Ito na nga kaya ang tagapag-alagang magtatagal? O isa na namang palyang kwento sa ilalim ng bubong ng mga Villaraza? Maagang dumating ang itim na SUV sa tapat ng Villaraza Mansion. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng may dalang backpack. May mahabang buhok na nakapusod at may ngiting abot-tenga na tila hindi alintana ang init ng araw o kabang dapat ay nadarama ng isang bagong empleyado. Ay, ito na yata si Ma'am Lira! Sigaw ng isang kasambahay mula sa may garden. Aba, ang saya naman ng aura niya. Komento ng isa pa. Lumapit si Lira sa gate at sabay kumaway sa gwardya. Hi Kuya Guard, si Lira po ito. Hindi po ako delivery, bagong caregiver po ako ni Lola Deling. Hindi po ako delikado, promise. Napangiti ang gwardya at siyang pinapasok. Maging mga kasambahay ay napahagikik din sa likod ng kortina habang pinapanood ang bagong dating. Pagpasok sa loob ng mansyon, namangha si Lira sa laki at ganda ng bahay. Grabe, parang teleserye. Bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa sala, agad siyang sinalubong ng isang pamilyar na tinig. Ay, ikaw na ba si Lira? Tanong ni Lola Deling. Nakaupo sa rocking chair at nakangiti. Siya nga po. Masiglang sagot ni Lira habang lumapit. Ako po si Lira Gatchalian, caregiver, entertainer, tagapakinig at minsan tagaluto rin kapag gutom si pasyente. Natawa si Lola Deling. Aba, parang hindi kita caregiver. Para kang kaibigan ko agad. Lumapit si Lira at maingat na inayos ang balabal ni Lola Deling. Ayan po, ayaw ko pong giniginawang mga mahal sa buhay ng ibang tao. Muling napatawa ang matanda. Aba, mukhang hindi ako mababagot ngayong linggo. Habang sila'y nagkakatuwaan, hindi alam ni Lira na may nanonood mula sa hagdanan. Walang iba, kundi si Rico Villaraza, na ngayon ay tila nainis naman agad. Naglakad siya pababa. Bawat yapak ay may laman, at ang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Tumigil siya ilang hakbang mula sa kinatatayuan ni Lira. Ikaw si Lira? Malamig ang tanong ni Rico. Yes po, Sir Rico. Sabay tayo ni Lira at nag-salute pose pa. Reporting for duty, sir. Hindi natuwa si Rico.
Hindi mo kailangang maging maingay. Hindi to comedy bar. Noted, bossing. Sagot naman ni Lyra, ngumiti at kumindat. Don't call me bossing. Madiin na sabi ni Rico. Ngumiti lamang si Lyra. Noted ulit, Boss Rico. Natawa si Lola Deling sa likod. Rico, bigyan mo naman ng kaunting pasensya ang bagong caregiver. Masayahin siya. Matagal na nating hinahanap ang ganyan. Napatingin si Rico kay Lyra. Huwag kang magpakakampante. Wala ka rito para magpatawa. Nandito ka para gawin ang trabaho mo. Sumaludo si Lyra na parang sundalo. Copy that po, sir. Kumbaga sa kontrata, terms and conditions accepted. Umiling si Rico at tumalikod, paakyat muli sa itaas. Hindi na siya tumingin pabalik. Pag-alis ni Rico, tumawa pa si Lola Deling. Aba, sa lahat ng naging caregiver ko, ikaw lang hindi natakot agad sa sungit ng apo ko. Nako, Lola Deling. Ngumiti si Lyra habang umupo sa tabi ng matanda. Ang sungit? Chicken lang yan. Mas mahirap ang alagaan ng kuya ko may sipon. Mas demanding pa sa hari. Habang nagkakakilala, nagsimulang ikwento ni Lyra ang ilang bahagi ng buhay niya. Galing siya sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Panganay sa 3 magkakapatid at matagal nang nagtatrabaho bilang caregiver. May natural siyang talento sa pagpapagaan ng loob ng pasyente. At halatang totoo ito sa tuwing tumatawa si Lola Deling. Pinakita niya ang mga dalang snacks, panlaban daw sa lungkot, polvoron, champoy, at isang sachet ng 3-in-1 coffee na lagi nasa bulsa niya. Ano to? Emergency pampasaya? Tanong ni Lola. Exactly. Pwedeng panggamot sa bad vibes. Biro ni Lyra. Lumalim pa ang koneksyon nilang dalawa at habang nag-uusap sila sa may 2nd floor, si Rico ay napatigil sa paglalakad papuntang opisina niya. Naririnig niyang mga tawa mula sa ibaba. Ang ingay, bulong niya. Pero imbes na bumaba ulit, pumikit siya sandali at pinilit isang tabi ang irita sa dibdib. Wala pa siyang 1 oras. Tingnan natin kung hanggang kailan siya kakatawa. Sa unang gabi ni Lyra sa mansyon, inayos niyang mga gamit sa guest room na itinabi lang sa kwarto ni Lola Deling. Hindi ko akalain. Ang luwag ng kama. Bulong niya habang humihiga. Nag-ring ang maliit niyang alarm clock. Paalala raw na magpasalamat sa unang araw. Humarap siya sa kisame. Salamat, Lord. Sana magtagal ako rito. At sana kahit suplado, hindi ako basta paalisin ni Sir Rico. Isang simpleng panalangin mula sa pusong handang magmahal at mag-alaga. Maagang gumising si Lyra kinabukasan. Maaliwalas ang paligid. Tahimik pa ang buong mansyon habang nasa kusina at tinutulungan si Aling Rosa sa pag-aayos ng mesa para sa agahan. Masigla siyang kumakanta. Good morning, sunshine! May itlog kang sizzling at may kape kang brewing. Napailing si Aling Rosa. Ang saya mo ha, Hiha. Hindi ka ba kinakabahan kay Sir Rico? Nako, sanay na ako sa mga bossing na walang sense of humor. Sabay tawa ni Lyra. Baka sakaling matuwa siya sa simpleng kanta ko, no? Ewan ko lang. Kahit si Caldero hindi na makatiis sa sungit niyan eh. Biro naman ni Aling Rosa habang tinatakpan ng sinangag. Maya-maya ay bumaba si Rico mula sa itaas. Suot ang puting long sleeves at dark slacks. Bitbit ang laptop bag. Diretso ito sa mesa, walang imek. Good morning, Sir Rico. Pati ni Lyra sabay salute pa rin. Hindi sumagot si Rico. Umupo ito at nagsimulang magbukas ng laptop habang si Aling Rosa ay tahimik na naglalapag ng pagkain. Napansin ni Lyra ang katahimikan, pero imbes na manahimik, patuloy siya sa pagiging kalog. Sir Rico, gusto niyo po ba ng sunny side up na itlog o sunny side up na may kasamang joke of the day? Napatingin si Rico nang saglit. Malamig pa rin ang tingin.
Kung hindi mo kayang tumahimik habang nagtatrabaho ako, umalis ka na lang sa dining area. Napanganga si Aling Rosa. Si Lira, nagulat pero mabilis na nakabawi. Aba, noted po. Quiet mode, activated. Sabay nag-pose ang parang robot na pinindot sa remote. Pero bago pa man siya makalakad paalis ng mesa, sinundan pa siya ni Rico ng isa pang matalim na salita. At isa pa, huwag kang tatanga-tanga. Hindi ito lugar para sa mga palpak. Napatigil si Lira. Sa likod ng ngiti may bahagyang kirot sa dibdib. Pero pilit niyang pinanatili ang pagiging positibo. Sir Rico, sabay lingon at ngiting banayad. Kung tanga man ako, edi sana hindi ako nandito ngayon. Di ba po? Tumingin lang si Rico sa kanya. Walang emosyon. Balik sa laptop, walang pakaalam. Tahimik si Aling Rosa habang pinagmamasdan ng dalawa. Nagpalitan ng tingin si Lola Deling at ang matandang kasambahay mula sa may pasilyo. Palihim silang nanonood. Anong sabi ko sa iyo, ha Rosa? Bulong ni Lola Deling. May ngiti sa labi. Hindi basta-basta matitibag yung batang yan. Pagkatapos ng breakfast, inasikaso ni Lira ang gamutan ni Lola Deling. Masinsinan niyang naglagay ng ointment sa tuhod nito at masaya silang nagkukwentuhan. Teka la, tanong ni Lira. Ganyan ba talaga si Sir Rico noon pa? Hindi, sagot naman na matanda. Nung bata yan, masayahin, palabiro. Pero simula nang masaktan, parang naging yelo na ang puso. Sino naman pong nanakit? Napatingin si Lola Deling sa bintana. Tila nagbalik tanaw. Isang taong dapat sana'y minahal siya. Pero iniwan siya na hindi inaasahan. Tahimik si Lira, hawak pa rin ang bote ng gamot. Baka kaya ako narito ngayon, bulong niya sa sarili, para ipaalala sa kanya na hindi lahat umaalis. Sa hapon, habang pinupunasan ni Lira ang mga halaman sa garden, lumapit si Rico. Bakit ikaw nagdidilig? Hindi mo naman trabaho yan. Wala pong tubig sa dispensary kaya sabi ko habang naghihintay, dilig-dilig na muna. Sagot niya, parang kinakausap ang halaman. Hindi ka ba marunong umintindi ng tungkulin? Malamig na tanong ni Rico. Marunong naman po, sabay turo sa sarili. Pero marunong din akong tumulong sa iba, kahit wala sa job description. Hindi ka pinapunta rito para maging komedyante. Huwag mong gawing entablado ang bahay na to. Tumango si Lira, ngunit hindi nawala ang ngiti. Noted po, Boss Rico. Pero promise, hindi po ako umaarte. Ganito lang talaga ako. Di lalong nakakainis. Bulong ni Rico habang paalis. Pagkaalis niya, napaupo si Lira sa bench. Napailing pero nakangiti pa rin. Ang sarap siguro ng pakiramdam kapag nakita ko siyang ngumiti. Yung tunay. Kinagabihan habang nanonood ng TV si Lola Deling sa sala, lumapit si Lira dala ang tray ng tsaa. Ayan po, lavender tea para sa mahimbing na tulog. Salamat anak. Sabay kuha ng tasa. Nakita ko ang banggaan ninyo ni Rico kanina. Nako, sorry po la. Hindi ko po intensyong inisin siya. Hindi mo naman siya iniinis. Yan lang talaga ang reaksyon niya sa kahit sinong positibo. Lumingon si Lira sa itaas. Tila iniisip kung may pag-asa pa ba ang isang tulad ni Rico na matutong umiti. Alam mo Lira, dagdag pa ni Lola, sa lahat ng naging caregiver ko, ikaw lang hindi nagreklamo sa unang araw. Alam niyo po la, nakangiting sagot naman ni Lira. Sanay na ako mapagsabihan. Pero kapag nakita mong may dahilan ng mga sungit ng tao, hindi mo na sila pwedeng husgahan agad. Napatango si Lola Deling, may bahagyang luha sa mata. Baka ikaw nga ang sagot sa dasal ko. Maaliwalas ang umagang iyon sa Villaraza Mansion. Habang sinisinaga ng araw ang hardin, nakaupo si Lola Deling sa rattan bench sa may veranda.
Tinatangkilik ang mainit na tsokolate habang pinapanood ang mga ibong lumilipad. Parang ikaw lang, Lola. Malaya. Biro ni Lyra habang pinupunasan ng table. Kung malaya lang din ako sa wheelchair na to, aba baka nakipagsayaw na ako sa ibon. Sabay tawa pa ng matanda. Umupo si Lyra sa tabi niya. Dala ang maliit na basket ng mga tinapay. May cheese roll po tayo ngayon galing kay Aling Rosa. Ubusin niya yan, pampataba. Ngumiti si Lola Deling. Kung ganyan ka araw-araw, baka ako pang unang ma-inlove sa'yo. Napatawa si Lyra. Ayla, pwede po ako sa matanda. Pero hindi pa po ako ready magka-love team sa inyo. Pero matapos ang tawanan, naging seryoso ang tono ni Lola Deling. Alam mo, Lyra, ang saya mo ang kasama. Pero kung minsan naaalala ko, may isa pa sanang tao na ganyan din kasaya dati. Si Sir Rico? Tanong ni Lyra, bahagyang bumaba ang boses. Tumango ang matanda. Alam mo, hindi ganyan dati ang apo ko. Noon, kahit pagod sa trabaho, may ngiti pa rin. Maraming pangarap, maraming tawa. Ano pong nangyari? Tanong ni Lyra, bagamat may ideya na siya. Napatingin si Lola sa malayo. Tila binalikan ang nakaraan. Isang babae. Si Monique. Maganda, edukada, galing sa kilalang pamilya. Akala namin, siya ng babae makakasama ni Rico habang buhay. Pero hindi pala lahat ng maganda sa panlabas, maganda rin sa loob. Tahimik si Lyra. Naghintay siyang magpatuloy ang matanda. Pinaniwala ni Monique si Rico na mahal siya. Pero nung dumating ang panahon na bumagsak ang negosyo namin, ayun, iniwan din siya. At hindi lang basta iniwan, ipinagpalit pa sa mas mayaman na lalaki. At ang masakit, ginawa pa ito sa harap ng maraming tao sa mismong event ng kumpanya. Napakagatlabi si Lyra. Grabe naman pala. Kaya simula noon, naging ibang tao na si Rico. Laging galit. Walang tiwala sa kahit sino. Para bang natatakot siyang muling masaktan? Kahit ako, hindi ko na rin maabot ang puso niya. Luminga si Lola sa kanya. Pero ikaw, Lyra, ikaw, naramdaman kong may kakaiba kang dating sa kanya. Napataas ang kilay ni Lyra, pero pilit pinanatili ang biro. Ako po? Nako, baka po kasi bago lang ako kaya hindi pa po ako nakakainisan ng todo. Hindi, iha. Seryoso ang tinig ng matanda. Nararamdaman ko. Naaapektuhan siya sa presensya mo. Kahit galit pa siya. Ngumiti si Lyra, pero hindi siya nakapagsalita. Makalipas ang ilang oras, habang nagliligpit ng mga labahin sa laundry area, hindi mapigilan ni Lyra ang magmuni-muni. Ang iniwang sugat kay Rico, tila mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Kung ako yung tipo ng babaeng gaya ni Monique, baka hindi rin niya ako kailanman pagkatiwalaan. Bulong niya sa sarili. Ngunit kasabay ng pag-aalala, may kakaibang init sa kanyang dibdib. Tuwing naiisip niya ang mukha ng supladong CEO, lalo na kapag pasimpleng napapatitig ito sa kanya, akala niya hindi niya napapansin. Nako, Lyra, bulong niya sa sarili habang pinipiga ang tuwalya. Ikaw pa talaga, ha? Sa dami ng lalaking pwede mong hangaan, doon ka pa sa suplado. Hindi man niya aminin, unti-unti na siyang naaapektuhan sa bawat pagkikita nila. May kung anong misteryo sa likod ng malamig na tingin ni Rico. Parang may pader, pero gusto niyang pasukin. Hindi para sirain, kundi para maunawaan. Kinagabihan, habang inaasikaso ni Lyra ang pagpapalit ng bandage sa tuhod ni Lola Deling, biglang bumaba si Rico mula sa itaas. Nakasuot ito ng simpleng gray shirt at pajama, malayo sa normal na tong business attire. Napatingin si Lyra sa kanya. Sir Rico, wow, casual lang ang look natin ngayon ah. Hindi kumibo si Rico. Nagpapahinga lang. Umupo siya sa tabi ng sofa habang inaayos ni Lyra si Lola.
Tahimik, kakaiba. Nilingon siya ni Lola. Rico, ano bang gusto mong tsaa? Peppermint o ginger? Anything la. Lira, kunin mo nga sa kusina. Sabayan mo ng biskwit. Roger that. Sabay salot naman ni Lira. Pero hindi pa siya nakakalayo. Nagsalita na si Rico. Huwag mo nga akong ginaganyan, hindi mo ako kaibigan. Napatigil si Lira. Lumingon siya. Ngumiti ng mahina. Wala naman pong masama sa pakikitungo ng maayos si Rico. Hindi ko naman kayo niloloko. Saglit na katahimikan. Basta, huwag kang masyadong madaldal. Nakakainit ang ulo. Tumango si Lira. Sige po. Pero kahit tahimik ako, hindi ibig sabihin titigil na ako magmalasakit. At tuluyan na nga siyang nagtungo sa kusina. Iniwan si Rico na tila nakatitig pa sa direksyong tinahak niya. Habang pinapanood ni Lola ang tagpong iyon, hindi niya mapigilang umiti. Kung matagal ka pang mananatili, Lira, baka ikaw na ang tuluyang magpabago sa puso ng apo ko. Maagang nagising si Lira kinabukasan. Sa halip tumagmukmok o matakot sa panibagong sungit na aabutin kay Rico, pinili niyang gawing makulay ang umaga. Habang nasa kusina, suot ang apron na may design na certified Lola's favorite, nagsimula na siyang magluto ng agahan para kay Lola Deling. Sinangag, itlog at longganisa. Tapos dagdagan ng good vibes. Bulong niya sa sarili habang sinasayawan ng kawali. Laging masaya kahit suplado ang kasama, huwag nang seryoso, baka lumala ang lukso. Habang sinasayaw ang sarili sa gitna ng pag-ikot ng kawali, hindi niya napansin dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kusina. Lumitaw ang isang aninong, hindi natutuwa sa ginagawa ni Lira. Si Rico. Tahimik itong pumasok at nakasuot ng puting t-shirt at pantalon. Halatang bagong gising. Nakakunot na agad ang noo sa narinig. Anong klaseng gising to? Bulong niya, sabay hakbang paakyat ng bahagyang palapag ng kusina. Paglingon ni Lira, sabay na pagtapilok niya sa basang sahig. Ay! Ano ba? Sigaw ni Rico sabay abot sa pisig ni Lira upang hindi ito bumagsak. Pero sa mismong pagsalo niya, diretso ang katawan ni Lira sa dibdib ni Rico. At ang kamay niya, aksidenteng napadapo sa dibdib ng lalaki. Si Lira ay napapikit sa hiya. Si Rico naman ang laki ang mga mata. At pareho silang nag-freeze sa awkward na eksena. Yung sahig po kasi. Bulong ni Lira na hindi makatingin. Agad siyang umatras. Inayos ang apron at halos mabulol sa pagsasalita. Hindi ko po sinasadya. I mean, salamat po. Sorry po. Si Rico naman, pilit pinanatili ang composure. Pero hindi mo itatanggi ang bahagyang pamumula ng kanyang mukha. Inayos niya ang collar ng shirt niya at umiling. Huwag kang sumayaw habang may hawak kang mainit. Delikado. Malamig na sabi niya, pero hindi na kasing tapang ng dati ang tono. Opo, noted po. Mahinang sagot ni Lira habang tinatakpan ang mukha ng kawali. Pasensya na po, medyo nadala lang po ako ng beat. Lumabas ng kusina si Rico na parang may kung ano ang iniwasan ang sarili niyang reaksyon. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Lola Deling mula sa kwarto. Tinulungan ang kasambahay. Ano bang amoy na to? Para ako nasa piyesta. Lumapit si Lira, may dalang tray. Good morning po, Lola. Special breakfast po natin ngayon. May sinangag, itlog at longganisang may garlic glaze. Uy, sosyal ah. Sabay tawa ni Lola. Naka-glaze pa ang longganisa. Tumango si Lira. Para po sa pinaka-adorable kong pasyente. Bonus na po kung umiti si Rico habang kumakain. Napangiti ang matanda. Aba, mukhang may nangyari sa kusina. Hay naku, Lola. Bulong ni Lira. Basta po, aksidente lang po talaga yon. Samantala si Rico ay nasa veranda. Hawak ang tasa ng kape, pero tila wala sa sarili.
Muling sumagi sa isip niya ang tagpo sa kusina, ang pagkahulog ni Lira, ang amoy ng buhok nito, at ang haplos sa dibdib na hindi niya inaasahan. Bakit pa ako naaapektuhan? Bulong niya. Muling dumaan si Lira, dala ang mga basahan at tray. Pagkakita kay Rico, agad niyang iniwas ang tingin, pero pilit pa rin ngumiti. Good morning po ulit, bati niya. Tumigil ka na nga sa pagsasayaw, delikado. Sabi ni Rico, pero sa tono nitong iyon, parang hindi na iyon sermon, kundi paalala. Copy po, mahinang sagot ni Lira. Di na po mauulit. Sa sala habang nanonood ng balita si Lola Diling, napansin niya ang tahimik na kilos ni Lira. Wala na ang usual na joke, wala na ang pang-aasar. Tahimik lang ito habang pinupunasan ng mesa. Aba, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Lola. Naku, wala po, La. Medyo napahiya lang po ako kanina. Dahil ba kay Rico? Tumango si Lira na parang bata. Ay nako anak, huwag mong dibdibin yon. Sa totoo lang, sa tagal kong kasama ang apo ko, ngayon lang siya namutla ng ganon. Napatawa si Lira. Namutla po siya? Akala ko ako lang. Aba pareho kayong binigla ng universe. Sabay tawa ni Lola. Pero alam mo, may sinasabi yan. Ano po? Na hindi ka ordinaryong babae para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nagkayayaan silang maglaro ng bingo sa sala kasama ang ilang kasambahay. Sumama si Lira at habang nagtatawanan sila, hindi maiwasang mapatingin si Rico mula sa itaas. Tahimik siya ay nagmamasid, hawak ang isang dokumentong hindi pa niya nababasa. Ang mga tawa ni Lira, ang giliw ni Lola sa kanya. Tila dumarating ang liwanag sa mansyon na dati puro ulap. Bakit ka ganyan? Bulong niya sa sarili habang pinapanood si Lira. Pero bago pa niya masagot, muling dumapo sa alaala niya ang tagpong iyon. Yung sandaling nasalo niya si Lira. At kung paano sa ilang segundo, parang biglang tumigil ang mundo. Maagang nagluto si Lira sa kusina. Kaninang 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya at naghiwa na ng bawang. Nagprito ng tuyo at nagluto ng sinangag na may kaunting mantikang may bawang. Alam niya ang paborito iyon ni Lola Deling. Pero ngayong araw, nagdagdag siya ng isa pang ulam, tinolang manok. Alam niyang paborito rin iyon ni Rico, kahit hindi niya aaminin. Pampalambot ng puso, bulong niya sa sarili habang inaayos ang mesa. Ilang minuto pa lang bumaba na si Rico. Halatang antok at mukhang wala sa mood. Naka-polo shirt lang ito at slacks. Dala ang laptop habang nakatingin sa cellphone. Pagdaan niya sa kusina, naaamoy niya agad ang sabaw. May tinola? Tanong niya na kunot noo. Good morning, Sir Rico. Batay ni Lira. Nakasuot ng apron at may hawak na sundok. Yes po, tinola. May pasabaw ang umaga natin. Hindi tumugon si Rico. Dumiretso siya sa dining area at umupo. Paglapag ni Lira ng tray, tiningnan niya lang ito at umirap. Ayoko. Napapitlag si Lira. Po? Hindi ako kakain. Ulit pa ni Rico. Wala na si Lola na dati kong kasabay kumain. So wala nang dahilan. Natahimik ang buong kusina. Si Lira hawak-hawak pang mangkok ng may mainit na sabaw ay hindi malaman ang isasagot. Pero sa halip na umarte, ngumiti siya. Sayang naman po. Mahina niyang sabi. Gusto ko pa namang malaman kung masyadong maluya yung tinola ko. Wala kasi akong panlaban sa comment niyo. Tumalikod si Rico at kinuha ulit ang laptop. Hindi ko kailangan ng caregiver na palatawa at maepal. Napatingin si Lira sa nilutong pagkain. Sa halip na masaktan, binitawan niya ang mangkok sa lamesa. Saka siya umupo. Sa mismong harap ni Rico. Okay po, hindi kayo kakain. Ako na lang po. Sayang naman kasi. Sabay kuha niya ng kutsara at nagsimulang sumubo ng sinangag. Napatingin si Rico sa kanya.
Bakit ka nakaupo sa harap ko? Wala naman pong ibang kakain, di ba? Sabay subo ng tuyo. Tsaka masarap to. Sayang naman. Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin ng respeto? Respeto? May pagkain pong nasasayang, Boss Rico. At kung ang respeto ay hindi rin nyo maibigay, baka hindi nyo rin dapat hanapin. Tumahimik si Rico. Nakatingin lang siya kay Lira. Hindi siya makapaniwalang nagawa siya nitong sabayan. Pero wala sa boses ni Lira ang bastos. Totoo lang naman ang sinasabi niya. Hindi mo kailangang makialam. Malamig yan ang mga sagot. Ngumiti si Lira at ngumunguya pa. Hindi rin po kayo kailangang saktan ng sarili niyo sa gutom. Minsan nakakagaan sa pakiramdam ang mainit na sabaw. Tumayo si Rico, bitbit ang laptop at muling lumakad palayo. Suit yourself, Boss Rico! Sigaw ni Lira habang sinusubuan ang sarili ng tinola. Pero just so you know, may extra pa ako para sa lunch. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Lola Deling sa dining area. Tinulungan ng kasambahay. Aba, ikaw lang ang kumakain? Tanong ng matanda. Opo, Lola. Sagot ni Lira nang ngumiti. Ayaw daw po kasi ni Boss Rico kasi wala raw po siyang kasabay sa pagkain. Tumango si Lola. Malungkot ang mga mata. Hindi talaga sanay yan ang walang kasabay. Sanay siyang may nag-aalaga. Pero ngayon, parang pilit niyang pinapatunayan sa sarili niyang kaya niyang mag-isa. Tigas kasi ng ulo, La. Sagot naman ni Lira. Parang tinolang matigas ang papaya. Tumawa si Lola. Ikaw, Lira, hindi ka ba napapagod sa kakapakumbaba sa apo ko? Umiling si Lira. Hindi po kasi alam kong hindi naman talaga siya masama. Nagtatago lang siya sa sungit niya. Baka naman, sabay singit ni Lola. Naaapektuhan ka rin sa kanya. Ngumiti si Lira pero hindi sumagot. Kinahapunan nagpa-deliver si Rico ng sariling pagkain sa kwarto niya. Pero habang nakaupo siya at nakaharap sa laptop, hindi niya mapigilan ang mapatingin sa tray. Fried rice, itlog, at isang cup ng reheated na sabaw. Walang lasa. Naalala niya ang bango ng tinola kaninang umaga. Naalala niya rin ang paraan ng pagsubo ni Lira. Parang walang pakialam sa inis niya. At higit sa lahat, yung mga sinabi nitong hindi bastos, pero may bigat. Respeto. Pero kung wala ka rin nun, baka hindi mo rin dapat hanapin. Napapikit siya. Hindi sanay si Rico na pinagsasabihan. Pero sa hindi niya maintindihang dahilan, hindi siya galit kay Lira. Inis, oo, pero hindi galit. Maya-maya binuksan niya ang phone. Hinanap ang CCTV app na nakalink sa dining area. Pag-play ng recording, nakita niya si Lira. Nakaupo sa harap ng tray, tahimik na kumakain, habang masayang kwentuhan kay Lola Deling. Hindi niya napigilan ng isang buntong hininga. She's not like the others. Bulong niya sa sarili. Sa sala, habang pinupunasan ni Lira ang mesa, lumapit si Lola Deling at nagbiro. Alam mo, baka sa susunod, si Rico na magluluto para sa'yo. Naku La, kung dumating man yon, ewan ko na lang. Baka maniwala na akong totoo si Santa Claus. Nagkatawanan silang dalawa. Pero sa likod ng tawa ni Lira, may bahagyang kilig. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya. Kahit papaano, nakarating ang tinola sa puso ng lalaking walang gana sa umaga. Mula sa malayo, tanaw ni Rico Villaraza ang makulay na direksyon ng isang private rooftop bar sa Makati. Nandito siya para sa birthday party ng matalik niyang kaibigan na si Kaloy. Pero kahit gaanong kaganda ang city light sa paligid, iba ang bigat sa dibdib niya. Happy birthday, bro! Bungad niya kay Kaloy na agad naman siyang niyakap. Akala ko hindi ka na darating, ha? Sagot ni Kaloy habang tinatapik siya sa balikat. Ako, busy lang.
Pero sayang naman kung hindi kita mapuntahan. Maikling sagot ni Rico. Pero sa totoo lang, may kaba siyang nararamdaman. Mula sa pagkakatayo niya, natanaw agad niyang isang babae sa kabilang dulo ng party. Si Monique. Eleganteng suot ang puting cocktail dress. Tila walang bakas ng pagkakasala. Maayos ang ayos ng buhok. May hawak na wine glass at abala sa pakikipag-usap. Kay Albert, isa sa mga kabarkada nila noon. Napansin ni Rico na tila sobrang lapit ang dalawa sa isa't isa. Hindi ordinaryong usapan at hindi rin ordinaryong ngiti ang ibinigay ni Monique. Maya-maya pa niyakap ni Monique si Albert. Mahigpit, buong kumpiyansa, sa mismong harap niya. Tumango iyon kay Rico na parang suntok. Hindi na siya makagalaw. Parang sinampal ng nakaraan. At ngayon, sinasayad pa ang dignidad niya sa sahig ng party na ito. Napatingin si Rico sa mesa ng inumin. Whiskey double. Utos niya sa bartender, malamig ang tinig. 1, 2, 3 shot. Hindi niya mabilang kung ilang beses niyang nilaklak ang alak na parang tubig. Lalo lang umiikot sa isip niya ang mga alaala. Ang panahong halos sambahin niya si Monique. Ang araw na sinabi nitong, ikaw ang future ko. At ang gabi ng event lunch, kung saan bigla na lang itong nawala, kasama ang mas mayamang negosyanteng na kilala lang sa iisang cocktail party. Bakit ngayon pa? Bulong ni Rico habang nakatitig sa baso. Lumapit ang ilang babae sa kanya. Mga kaibigan ni Kaloy, mga dating kaklase, mga kilala sa social scene, pero walang makalusot sa paningin niya. Wala siyang ibang gustong makita o maramdaman, kundi ang wala na. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, si Rico naman ay nakaupong mag-isa sa isang sulok. Lumalabig ang gabi, pero mas malamig ang pakiramdam niya sa loob. Ang bawat tawanan sa paligid ay parang insulto sa sakit na binubura niya ng alak. Napapikit siya. Hindi dahil lasing na siya, kundi dahil pagod na siya. Pagod na magpanggap na wala siyang pakialam. Pagod magkunwaring okay na siya. Sa mesa ng celebrant, lumapit si Monique kay Kaloy at nagtanong, darating ba si Rico? Dumating na. Andyan oh. Sabay turo ni Kaloy sa sulo kung saan nakaupo si Rico. Tila tulala. Ganun ba? Mahinang sabi ni Monique. Well, I hope na okay siya. Monique, sabat ni Kaloy, medyo seryoso. Kung hindi mo siya kayang mahalin noon, sana wag mo nang guluhin pa ngayon. He's doing his best to move on. Ngumiti si Monique, ngiting hindi mo alam kung sincere ba o scripted. Hindi ko naman intensyong guluhin siya. Masaya na ako. Siya? Tanong ni Kaloy. Hindi na nakasagot si Monique. Sa huling tagay ni Rico, pinilit niyang tumayo at lumapit kay Kaloy. Bro, thank you ha. Pero kailangan ko na sigurong umalis. Sabi niya at halatang hilo pero pilit kalmado. Uwi ka na agad? Tanong ni Kaloy na may pag-aalala. Hindi ko pa yata kayang umabot ng cake cutting eh. Mahinang biro niya. Pero kita sa mata niya na hindi ito biro. Tinapik siya ni Kaloy. Ingat ka ha. Tumawag ka kung kailangan mo ng kasama. Tumango si Rico at saka tuloy ang lumabas ng venue. Sa elevator pababa, walang laman ng paligid maliban sa tunog ng hininga niya at ang bigat ng alaala. Pagdating sa parking lot, pumasok siya sa sasakyan at alang minuto lang ay nakarating na siya sa Villaraza Mansion. Tahimik ang buong bahay. Patay na ang mga ilaw, maliban sa maliit na ilaw sa may hallway. Pumasok si Rico at dahan-dahang isinara ang pinto, tsaka dumiretso sa hagdan. Hindi niya namalayan bahagya siyang nadapa sa may hakbang. Umupo muna siya sa sahig. Sandali lang, pero ang totoo gusto niyang manahimik. Gusto niyang mapag-isa. At sa sobrang sakit, gusto niyang hindi muna magpanggap na okay siya. Sa kwarto niya, binuksan niya ang ilaw at saka humiga sa kama na parang wala ng lakas. Nilingon niya ang kisame at mahina niyang ibinulong. Ang sakit pa rin.
At sa gabing yon, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pinayagan niyang malaseng hindi lang sa alak, kundi sa damdaming pilit niyang kinulong. Madaling araw, ang Villaraza Mansion ay tahimik na parang natutulog. Karamihan sa mga kasambahay ay nasa kani-kaniyang kwarto at si Lira na sanay nang magising kapag may gumagalaw sa paligid ay bumangon dahil sa mahihinang yabag sa may hagdan. Lumabas siya ng kwarto at sumilip sa hallway. May naiwan palang ilaw sa may receiving area at mula roon ay tila may anino na upo sa hagdan. Tahimik siyang bumaba. Paglapit niya nakita niya si Rico, nakasando at pantalon. Medyo magulo ang buhok at nanlalabo ang mata. Nakaupo ito sa hagdan, nakasandal sa pader. Hawak ang isang basong may tira pang alak. Sir Rico? Mahinang tawag ni Rita. Hindi siya sinagot agad. Sa halip ay isang mapait na tawa lang narinig niya mula sa lalaki. Alam mo ba ang saya-saya nila? Para bang walang nangyari. Para bang hindi ako yung iniwan. Dahan-dahan lumapit si Lira na upo sa hagdan sa ilang baitang na sa ibaba ng kinauupuan ni Rico. Birthday ni Kaloy, di ba? Tanong niya. Tumango si Rico. Oo. Pero parang birthday rin ng mga multos sa nakaraan ko. Tahimik lamang si Lira. Alam niyang hindi ito ang oras para sermonan si Rico. Ito ang oras para makinig. Alam mo ba kung gaano kasakit yung makita mong masaya yung taong sumira sa'yo? Tanong ni Rico habang tinititigan ng baso. Hindi lang siya basta umalis. Pinamukha pa niya sa akin kung gaano ako kawalang halaga. Nakita niyo po siya? Mahina ngunit may pakikiramay ang tinig ni Lira. Si Monique, si Albert, magkayakap sila. Parang hindi ko sila pinagkatiwalaan ng buong buhay ko. Sagot ni Rico. Mahina pero puno ng pighati. Ang mas masakit, hindi ko malang siya kayang sumbatan. Ang kanaya ko lang, uminom. Tahimik siyang muli. Hanggang sa dahan-dahang umugot ng panyo si Lira mula sa bulsa ng pajama niya. In case of emergencies lang po talaga to. Biro niya. Pilit tinatanggal ang bigat sa paligid. Dahan-dahan niyang pinunasan ang gilid ng mata ni Rico. Nanatili lang si Rico sa pagkakaupo, hindi gumalaw. Pero sa bawat haplos ng panyo sa pisngi niya, may tila pader na bahagyang nalulusaw. Bakit mo ginagawa to? Mahina niyang tanong. Ang alin po? Tanong ni Lira habang pinupunasan ng luha. Yung pakikisama, yung pakikinig, yung pagpapalambot sa isang taong katulad ko. Napatingin si Lira sa kanya. Kasi alam ko pong hindi kayo masamang tao. Galit lang kayo at nasaktan. Marami nang nagsabi niyan. Pero sa dulo, umaalis rin sila. Ngumiti si Lira pero may kirot. Di ako na lang hindi aalis. Hindi agad nakasagot si Rico. Ang simpleng mga salitang yon parang may pinindot sa puso niya. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi siya sinusuyo para sa posisyon. Hindi siya kinakausap para sa pabor. Si Lira, andoon lang kasi gusto nitong makinig. Maya-maya pinilit ni Lira na tumayo. Hindi ka na sir, madulas yung hagdan. Baka lalo pa kayo mapasama. Huwag mo na ako tawagin sir. Mahinang sabi ni Rico. Ano po itatawag ko sa inyo? Bossing. Biro niya. Napangiti si Rico. Rico na lang. Natigilan si Lira. Mula sa bibig ng lalaki hindi marunong umiti. Ngayon ay siya pang nagpapakilala ng mas personal. Rico. Ulit pa ni Lira halos pabulong. Halika na, Rico. Pasok na kayo sa kwarto. Dahan-dahan siyang inalalayan. Medyo lasing pa rin si Rico pero hindi niya tinanggihan ang tulong ni Lira. At habang magkadikit ang kanilang mga katawan, sa bawat hakbang may kakaibang init na namamagitan. Pagpasok nila sa kwarto ni Rico, tahimik lang silang dalawa. Tulog ka na, ani Lira. Pero bago pa siya makalabas, humawak si Rico sa braso niya. Mahina lang. Salamat, bulong nito. Hindi ko alam kung anong meron ka. Pero kahit ilang minuto lang tayo nag-usap, parang nakahinga ako.
Nagkatinginan sila, ilang segundong mahaba, tahimik, pero puno ng ibig sabihin. Napangiti si Lira. Baka kasi hindi ko kayo tinitingnan bilang CEO, kundi bilang tao lang. Tumango si Rico. Binitawan ang braso niya at saka pumikit sa kama. Lumabas si Lira, hawak-hawak pa rin ang panyo niyang basa ng luha ni Rico. At habang naglalakad siya pabalik sa kwarto, pinisil ang panyo sa dibdib niya. Bakit ako nasasaktan? Dahil ba sa sakit niya? Tanong niya sa sarili. Hindi niya inaasahan, pero sa mismong gabing yon nahulog siya sa lalaking dati ay gusto niya lang asarin. Isang maaliwalas na hapon, habang nakaupo si Lola Deling sa loob ng kanyang silid, napagpasyahan niyang ayusin ang lumang kabinet sa sulok. Matagal niya nang balak itong buksan, ngunit laging nauurong dahil sa mga alaala. Panahon na siguro. Bulong niya habang dahan-dahang binuksan ang kahon ng lumang gamit. Naroon ang mga liham, medalya ni Rico sa eskwela at ilang lumang larawan. Isa-isang inisa-isa ni Lola ang mga ito hanggang sa mapansin niyang isang kupas na larawan ng isang batang lalaking may benda sa ulo. Iyakap ng isang batang babae na may sunog sa braso. Bigla siyang napatigil. Rico, ito yung larawan pagkatapos ng sunog. Mahinang sabi niya sa sarili. Naramdaman niya ang pagkabog ng dibdib at yung batang babae. Sa ibaba naman, kasalukuyang naglalagay ng pagkain sa tray si Lira para kay Lola Deling. Favorite po ni Lola ang champorado kapag hapon. Aniya kapag nilalagyan ng condensed milk ang ibabaw. Bigla siyang tinawag ni Aling Rosa mula sa taas. Lira! Paakyat ka raw ni Lola, may ipapakita raw siya. Bit-bit ang tray, umakyat si Lira at tinungo ang silid. Lola, tingnan niyo oh, may pa-sweet dish ako ngayon. Masayang bungad niya. Pero hindi agad pinansin ni Lola ang tray. Sa halip, iniabot nito ang isang kupas na larawan. Lira, malumanay ang tinig na matanda. Kilala mo ba ang batang ito? Kinuha ni Lira ang larawan. Nung unay nagtataka siya. Pero pagkatiting niya, biglang tila may kung anong malalim na hinila mula sa alaala niya. Ang sunog. Ang batang lalaking umiiyak. Ang sarili niyang braso na may paso. At ang larawan na tila mismong larawan ng gunita niyang pilit niyang kinalimutan. Hindi maaari. Bulong niya. Ito? Ako ito. Nanlaki ang mga mata ni Lola. Anak, sigurado ka? Tahimik si Lira. Unti-unti niyang hinawi ang magkas ng kanyang braso at doon muling lumantad ang lumang peklat. Nasunog po ako noon, bata pa ako. Tumulong ako sa isang batang lalaking naiwan sa loob ng lumang bahay sa tondo. Matagal ko na pong kinalimutan yon. Hawak pa rin ni Lira ang larawan, nanginginig ang kamay. Ang batang lalaki sa larawang yan, si Rico. Mariing sabi ni Lola Deling, napasinghap si Lira. Si Rico? Bulong niya. Tumango si Lola. Matagal ko nang hinahanap kung sino ang batang babae na yon. Walang nakakaalam. Walang nakakaalala. Pero ikaw pala, Lira. Ikaw ang nagligtas sa buhay ng apo ko. Sa mismong sandaling yon, bumukas ang pinto. Si Rico kararating lang mula sa site inspection. Nakapolo at bitbit pa ang laptop bag. Ano yan? Tanong niya at napansin ang pagkagulat sa mukha ng dalawa. Tumingin si Lola Deling sa kanya. Rico, anak, halika. Lumapit si Rico at umupo sa tabi ng kama. Iniabot ni Lola ang larawan. Tingnan mo ito. Naaalala mo pa ba ang batang ito? Tumingin si Rico sa larawan. Tahimik. Unti-unti naninigas ang kanyang katawan. Ito yung araw na pagkatapos ng sunog. Tumango si Lola. Alam mo ba ang batang babae na yan ang nagligtas sa'yo? Tumingin si Rico kay Lira. Tila unti-unting kumukonekta ng utak niyang lahat. Ang paraan ng pag-aalaga ni Lira, ang peklat sa braso, ang kabutihan nito, at ang pamilyar na presensya na di malamang dahilan ay lagi niyang kinapitan kahit sa katahimikan. Siya? Tanong ni Rico. Tumango si Lira. Halatang nailang. Hindi ko rin po alam.
Ngayon lang, tahimik ang kwarto. Tahimik si Rico. Pero sa loob niya, parang binuksan ng isang pinto sa puso niya na matagal nang sarado. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya kay Lira. Hindi ko rin po alam. Hindi ko na po maalala lahat. Noon lang po nakita ko yung larawan, doon ko lang napatunayan. Tahimik si Rico habang tinititigan ang larawan at si Lira. Biglang lumapit si Lola sa kanila. Hinawakan ang kamay ng dalawa. Siguro, kaya kayo muling pinagtagpo dahil may utang na loob ang langit na kailangang ibalik. Kinagabihan habang mag-isang nakaupo sa veranda si Rico, lumapit si Lira. Dala ang isang tasa ng tsaa. Oh, pampakalma. Ani at inabot ito kay Rico. Tahimik lang ang lalaki, tinanggap ang tasa, pero hindi agad uminom. Naaalala ko na. Mahina niyang sabi. May batang babae noon na sumigaw. Pilit akong hinihila mula sa ilalim ng mesa. May tinig na paulit-ulit na sinasabi sa akin, halika, labas ka natin dito. Napatingin siya kay Lira. Boses mo pala yon? Napangiti naman si Lira, bagamat may luha sa mga mata. Hindi ko rin po akalain. Nagtamang paningin nila at sa katahimikan yon, walang salita ang kailangan sabihin dahil pareho nilang alam. May nakaraan silang pinagtungpong muli, hindi bilang estranghero, kundi bilang tagapagligtas at tagapuno ng kulang sa isa't isa. Tahimik ang gabi sa veranda ng Villaraza Mansion. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumasayaw sa mga kortinang nakabukas, habang ang buwan ay nagliliwanag sa mga mukha ni Rico at Lira na magkatabing nakaupo. Nakahawak si Rico sa tasa ng tsaa, pero hindi niya ito iniinom. Si Lira naman ay tahimik lang, nakasandal, hawak ang malamig na tasa. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita, pero ang katahimikan ay hindi nakakailang. Bagkos, ito'y puno ng damdaming mahirap ipaliwanag. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mahinang basag ni Lira sa katahimikan. Na ikaw pala yung batang niligtas ko noon. Hindi ko rin nakalaing makikita pa kita. Sagot din naman ni Rico. Lalo na hindi sa ganitong paraan. Ngumiti naman si Lira, pero may bahagyang pangingilid ng luha sa mata. Alam mo ba, minsan iniisip ko, sana yung mga tinulungan ko noon, ligtas sila. Pero hindi ko inisip na isa pala sa kanila. Tadhana ang magbabalik sa buhay ko. Tumingin si Rico sa kanya. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ng isang taong literal na nagligtas sa buhay ko. Hindi mo naman kailangan suklian, sagot ni Lira. Ligtas ka na, masaya na ako ron. Napabuntong hininga si Rico. Pero hindi lang buhay ko ang binuhay mo, Lira. Mula nang dumating ka, parang muli ko naalala kung paano ngumiti, kung paano tumawa, at kung paano magmahal. Napatitig si Lira sa kanya, tila natigilan. Dahan-dahang lumapit si Rico, marahang hinawakan ang kamay niya. May isang tanong pala ako. Mahina pero seryoso ang tinig ni Rico. Pwede ba kitang halikan? Halos hindi naman makahinga si Lira. Hindi niya inaasahang darating sa puntong to. Pero hindi siya umatras. Tumango lang siya. Maliit, banayad, pero puno ng damdamin. At doon, sa ilalim ng malamlam na buwan, sa gitna ng hangin at katahimikan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi madali, hindi pa bigla-bigla. Isang halik ng pag-unawa, ng pasasalamat, ng pagbitaw sa sakit ng nakaraan, at pagtanggap sa bagong simula. Sa loob ng bahay, sinilip ni Lola Deling mula sa likod ng kortina ang eksena sa veranda. Ay, sa wakas. Bulong niya sa sarili habang nakangiti. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang tagal kong hinintayan. Pagkagaling sa panalangin, ngayon ay saksi na siya sa isang bagong yugto. Isang pag-ibig na hindi sinadyang bumalik, pero itinakdang mamulaklak. Kinabukasan, tila iba na ang ihip ng hangin sa buong bahay. May kakaibang saya.
Si Rico na karaniwang seryoso sa almusal, ngayon ay naupo agad sa mesa tinanong si Lira. May pandesal ba? O ikaw lang ang mainit ngayong umaga? Sir! Kunwaring gulat ni Lira pero hindi maitago ang kilig. Hindi pa tayo, nagpapatawa ka na. Baka kasi hindi mo kayanin kapag seryoso na ako. Sabay ngiti ni Rico. Nagulat pa si Aling Rosa. Aba, boss, kayo ba yan? Sabay silang nagtawanan. At sa gitna ng tawanan, dumating si Lola Deling, nakangiti rin. Good morning sa mga bagong nagliligawan, sabi niya na parang nanunukso. Lola, sabay sabi ng dalawa at parehong nahihiya. Basta ang mahalaga, sabi ni Lola, wala nang pasigaw-sigaw sa bahay na to ha, baka mabwisit pa ako sa kilig. Pero habang umaapaw ang saya sa loob ng mansyon, sa labas ng gate ay may humintong motorsiklo. Isang lalaking may madilimang paningin ang bumaba, suot ang jacket at may hawak na sobre sa bulsa. Tiningnan niya ang engranding gate ng Villaraza Mansion at bahagyang ngumiti. Pero hindi ito ngiti ng kasiyahan. Sa kamay niya, hawak ang isang lumang litrato. Hindi pa kita kung sino ang nasa larawan, ngunit nang binasa niya ang papel sa bulsa, Lira Gatchalian, current address, 65 San Rafael Street. Isang hakbang ang ginawa niya palapit. Isang hakbang na magpapabago sa tahimik na mundo ng bagong pag-ibig. Isang hapon na payapa sa Villaraza Mansion, sa loob ng garden magkatabi sina Lira at Rico. Nakaupo sa duyan habang nagkukwentuhan. Parehong may ngiti sa labi. Parang wala ng ibang mundo kundi sila. Anong gagawin mo kung hindi mo ako nakita ulit? Tanong ni Rico, nakatingin sa langit. Siguro patuloy lang ako mag-aalaga sa ibang tao. Pero hindi ko mararamdaman to. Sagot ni Lira, sabay turo sa dibdib. Ang alin? Yung lambot sa puso. Napatawa si Rico at pinisil ang kamay ni Lira. Hindi mo na kailangang alagaan ang buong mundo. Sapat ng ako lang. Pero bago pa makasagot si Lira, isang kasambahayang lumapit. Mukhang nag-aalangan. Sir Rico, Ma'am Lira, may naghahanap po sa inyo sa labas. Napakunot ang noon ni Lira. Ako? Opo, sabi niya kaanak niyo raw po. Nagkatinginan ng dalawa at sabay silang tumayo. Sa pagbukas nila ng gate, tumambad ang isang lalaking matangkad, may bigote, nakasuot ng leather jacket, at may malamlam na titig. Lira, anas nito. Napako sa kinatatayuan si Lira. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Isko, bulong niya. Agad lumapit ang lalaki. Ang tagal nating hindi nakita. Tumaba ka yata. Natahimik si Rico. Pinagmamasan ng dalawa. Sino siya? Malamig na tanong niya. Hindi agad makasagot si Lira. Si Isko nang sumagot. Ako si Isko Alcaraz, fiancé ni Lira. Pumunta lang ako rito para kunin siya pabalik. Parang bombang sumabog ang pahayag na iyon. Si Rico ay tila nanigas. Si Lira halos hindi na makahinga. Anong fiancé? Gulat na sigaw ni Rico. Lira? Tanong ni Rico pero hindi siya sinagot agad ng dalaga. Pwede ba tayo mag-usap? Sa loob? Pakiusap ni Isko. Sa sala tahimik ang paligid habang hawak-hawak ni Lira ang isang lumang sobre na inabot ni Isko. Binuksan niya iyon at binasa ang laman. Isang kasulatan, may perma ng kanyang ama. Kasunduan sa pagitan ng pamilyang Gatchalian at Alcaraz. Kung hindi matutuloy ang kasal, ang ama ni Lira ay obligadong bayaran ang halagang 50,000 piso sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, maaaring makulong sa ilalim ng kontratang pinirmahan. Nanginig ang kamay ni Lira. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Dahil ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon. Nahuli ako ng sakit ng lola ko. At ang tatay mo kinakapos na rin. Kung hindi tayo matutuloy, tiyak kulungan siya. Paliwanag ni Isko. Sumabat si Rico. May bahagyang galit sa boses. Hindi ba't illegal to? Pilit na kasunduan? At anong karapatan mong basta nalang kunin si Lira?
Tingnan mo na lang ang lagay ng ama niya, sir. Tugon ni Isko. Kung may puso ka, hahayaan mo siyang gawin ng tama. Tama? Halos napasigaw si Lira. At ang tama ba'y magpakasal sa taong hindi ko mahal? Sa taong halos hindi ko nga kilala? Tumayo si Rico. Hindi ako papayag. Hindi kita hahayaang pilitin. Rico, sandali lang. Pigil ni Lira, nanginginig ang boses. Hindi to tungkol sa akin. Tatay ko ang nakasalalay dito at ayoko namang mapahamak siya ng dahil sa akin. Pero may choice ka. Balik ni Rico. Hindi mo kailangan tanggapin to na mag-isa. Tahimik si Lira. Sa loob niya ay gusto niyang sumigaw. Gusto niyang takbuhan si Rico. Pero boses ng ama niyang sumisigaw sa isip niya. Anak, ayusin mo ang gulo natin. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Lumingon siya kay Isko. Pahinga ka muna. Bibigyan kita ng sagot bukas. Salamat, Lira. Sabay ngiti ni Isko. Ngunit may kung anong lamig ang dumaan sa kanyang mga mata. Kinagabihan nasa veranda ulit si Lira. Pero mag-isa na lang siya. Walang Rico, walang katahimikan. Bitbit niya ang kasulatan. Hawak-hawak parang kasing bigat ng bato. Lumapit si Lola Deling. Anak, totoo ba to? Tumango si Lira. Arranged marriage po. Luma ng usapan. Pero may pirma si Papa. May puso rin ng batas. Wika ni Lola. May boses ka, Lira. Hindi ito 1800s. Ngunit napaiyak si Lira. La, paano kung akong dahilan kung bakit makukulong si Papa? Paano kung mali ang piliin ko si Rico? Si Lola Deling naman, bagamat mahina na, ay buong tapang na humawak sa kamay niya. Anak, ang puso hindi sinusukat sa utang. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pinipilit. Piliin mo ang sarili mo at ang taong mamahalin ka ng buo. Kinabukasan na sa garden si Rico, tulala. Nilapitan siya ni Lira, bitbit ang envelope. I need to tell you something. Ani Lira. Pipiliin mo ba siya? Tanong ni Rico na walang pasakalye. Tahimik si Lira. Hawak niya ang sulat. Gusto niyang istuko. Gusto niyang pumili. Pero sa sobrang sakit hindi siya makasagot. Sa halip, iniabot niya kay Rico ang kasulatan. Basahin mo. Para malaman mo kung bakit ako naguguluhan. Tinanggap iyon ni Rico. Ngunit bago niya basahin, tiningnan niya muna si Lira sa mata. Ano man ang laman yan, tandaan mo lang to. Handa akong lumaban para sa'yo. Kumikinang ang araw sa ibabaw ng tubig habang ang hangin ay banayad na humahaplos sa balat. Sa private beach resort sa Batangas, tila pansamantalang nawala ang lahat ng problema ng Villaraza Mansion. Malayo sa lungsod, malayo sa mga kontrata, kasunduan at kalituhan. Sa ilalim ng isang beach umbrella, nakaupo si Lola Deling. Naka-shades at may hawak na malamig na coconut juice. Aba, hindi ko na naisip na mararanasan ko pang magsuot ng swimsuit. Tawa niya. Terno po, pareho pa yung blouse sa kasalbabida niyo, Lola. Biro pa ni Lira, habang tinatali ang buhok. Ngunit kahit nagtatawanan sila, hindi may kakailang bigat sa loob ni Lira. Parang hindi niya alam kung paanong lalanghapin ng buo ang hangin. May laman ang bawat paghinga, emosyon, pagkalito, at hindi maamin na kaba. Hoy Lira, umayos ka dyan. Sabay kurot ni Lola sa braso niya. Kita ko na yan noon, ang tingin mo sa dagat, para ka nagdadasal. Ewan ko po, ang gulo lang po ng damdamin ko, La. Bakit hindi ka na lang sumisid para lumamig? Sa kabilang bahagi naman ng beach, nakatayo si Rico. Suot ang puting polo at nakasandal sa kahoy sa poste ng cottage. Tahimik siyang pinagmamasdan ni si Lira habang nakikipag-usap sa resort staff na pawang kalalakihan. Ang isa sa mga staff ay si Miguel. Masiglang nag-aalok kay Lira ng paddleboard lesson. Ma'am, gusto niyo pong itry? Madali lang yan. May life vest naman. Libre ba? Tanong ni Lira. Opo, libre.
Pati ang pagtawa ko, pag natumba ka. Napatawa si Lira. Sige, subukan natin. Pero promise, wag kang tatawa ha. Tawanan, kulitan. Tuwang-tuwa ang mga staff kay Lira. Samantalang si Rico tila binibiyak ng selos. Hindi na siya nakatiis. Tumayo at dire-diretsyong lumapit sa gitna ng tawanan. Tahimik siyang tumabi kay Lira. Walang sinasabi pero halatang tensyonado. Pwede ba kitang makausap? Malamig pero buo ang tono niya. Nagulat si Lira. Ha? Ngayon? Tumango si Rico. Hindi na tumingin sa iba. Ngayon. Inilayo niya si Lira sa shorefront. Sa isang parte ng beachfront na mas tahimik, naroon ang anino ng isang puno. May mga batong upuan at tanaw na tanaw ang dagat. Anong problema? Tanong ni Lira, halatang gulat pa rin. Tumingin si Rico sa kanya. At sa mga mata niya, hindi galit, kundi selos. Pagsiselos na hindi niya na kayang itago. Bakit pa kailangan mo pang umiti sa iba? Tanong niya. Ha? Balik ni Lira. Bawal na akong umiti? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Pero Lira, hindi mo ba napapansin? Ang ano? Ikaw yung tipo ng babae na kahit sinong lalaki, kayang mahulog. Hindi naman nakaimik si Lira. Pero ako, Lira, hindi ko na alam kung paano ko pipigilan tong sarili ko na. Hindi niya na tinuloy. Sa harap, marahan siyang lumapit at niyakap si Lira. Hindi siya pabigla. Hindi siya marahas. Isa itong yakap na puno ng pagkakagulo, ng damdaming ayaw niyang aminin sa sarili, pero totoo. Ramdam. Nag-freeze si Lira. Sandali siyang hindi gumalaw. Pero habang nasa bisig siya ni Rico, hindi niya maiwasang mapangiti. Isang ngiting hindi niya alam kung saan galing. Sa akin ka lang dapat ngumiti. Bulong pa ni Rico sa kanyang tenga. Sa akin lang dapat yung mga tawang yan. Seloso ka pala. Mahinang piro ni Lira. Ngayon mo lang nalaman? Sagot ni Rico sabay bitaw sa kanya. Pero hindi niya inalis ang titik. Baka pag ganyan ka ng ganyan, baka bumigay talaga ako. Hindi sumagot si Rico. Pero sa kanyang mga mata may pangakong hindi pa nasasabi. At si Lira, hindi man niya aminin, nanginginig ang puso niya sa tuwing may halong takot. Sa di kalayuan, sa may cottage naman, si Lola Deling ay nanunood sa kanila mula sa malayo. Nakapatong ang baba sa kanyang kamay at nakangiti. Eto na. Eto na talaga. Hindi niya na kailangan ng teleserye sa TV. Dahil ang kwento ng pag-ibig ng kanyang apo ay mismong nasa harapan niya na. Tahimik ang biyahe pabalik mula sa beach. Sa loob ng kotse, si Rico nagmamaneho habang si Lira naman ay tahimik sa passenger seat, nakatingin sa bintana. Nilalarong buhangin sa kanyang palad na nakuha pa niya mula sa tabing dagat. Sa likuran nakahiga si Lola Deling, nakangiti at tila nananabik sa mga susunod na kabanata ng buhay ng kanyang apo. Hindi ka nagsasalita. Basag ni Rico sa katahimikan. Ha, nag-iisip lang. Tipid na sagot naman ni Lira. May iniisip ka bang hindi mo masabi? Lumingon si Lira sa kanya, pero agad ring ibinalik ang tingin sa labas. Wala. Ikaw? Hindi naman sumagot si Rico. Sa halip, hininto niya ang sasakyan sa gilid ng daan, malapit sa isang overlooking na view ng dagat na dahan-dahang nilalamon ng dilim. Ang langit, puno ng bituin, at ang hangin malamig pero banayad. Bakit tayo huminto? Tanong ni Lira, nagtataka. Tumingin si Rico sa kanya, seryosong mukha, at parang mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Dahil ayoko umuwi na hindi ko to nasasabi. Nagkibit-balikat si Lira. Ano ba yon? Sasabihin mo ba na bawal na namang umiti sa staff? Kasi kung hindi, naputol ang biro niya nang sabihin siya ni Rico. Lira, mahal kita. Napatigil si Lira. Parang biglang nag-freeze ang oras. Ang mga kuliglig sa paligid,
Ang ihip ng hangin, maging ang pintig ng puso niya, lahat ay tila huminto para bigyang daan ang salitang iyon. Rico, mahinang bulong ni Lyra. Hindi na si Monique ang laman ng puso ko. Hindi na ako galit sa mundo. Hindi dahil sa pagbabago ng paligid, kundi dahil sa'yo. Pinilit ni Lyra na ngumiti, pero may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang swerte naman ni Monique, sabi ni Lyra, pilit nagbibiro. Inaabot na ko ilang taon bago siya makalimutan. Ako, ilang linggo lang ba tayo nagkakilala? Hindi mo kailangan ng taon para mahulog ka sa tamang tao. Sagot naman ni Rico. Kailangan mo lang ng isang taong katulad mo na kayang pumasok sa bahay ng pusong nasunog at buuin ito ng may ngiti. Tahimik, sobrang tahimik. Hanggang sa marahan na magsalita si Lyra. Rico, gusto kong sabihin din sa'yo yan. Gusto ko rin sanang sumigaw. Yakapin ka. Sabihin sa'yo na oo, nararamdaman ko rin yan. Ngunit napalunok siya. Tumalikod, pilit pinipigil ang luha. Pero may kasunduan sa amin sa probinsya. May nakalaan na para sa akin. May panata ang tatay ko sa ibang pamilya. Kapag hindi ako pumayag, baka makulong siya. Baka mawala ang lupa namin. Baka hinawakan ni Rico ang balikat niya, pinaharap sa kanya. Hindi kita pipilitin, Lyra. Pero gusto ko lang malaman mo na ngayon pa lang, handa na akong ipaglaban ka. Doon na bumagsak ang luha ni Lyra. Hindi mo alam kung gaano ako katagal umiwas sa ganitong damdamin. Lagi akong sinasabihang tagapag-alaga lang ako na wala akong karapatang mangarap. Pero ngayon naririnig ko yan mula sa'yo. Parang gusto ko maniwala na pwede pala akong magmahal. Hindi ka lang basta caregiver, Lyra. Ikaw ang tagapagpagaling. Tumingin si Lyra sa kanya, sabay na pangiti kahit tumutulo pa ang luha. Mahal din kita, Rico. At sa ilalim ng bituin, walang halik na naganap. Hindi pa. Ngunit ang mga mata nilang dalawa ay nagsalita. Ang yakap ni Rico kay Lyra ay mariin, mahigpit at puno ng pangako. Pagdating nila sa mansyon, walang ibang nakapansin sa mga luha sa mata ni Lyra maliban kay Lola Deling. Magandang gabi. Bati ni Lyra at sinadyang dumaan agad sa kwarto niya. Si Lola Deling naman ay sumenyas kay Rico na lumapit. Ano na? Masungit ka pa ba? Tanong ng matanda na nakangisi. Ngumiti si Rico. Hindi na siguro o kung masungit man, para lang sa ibang tao, pero hindi na sa kanya. Aba, yan ang apo ko. Tinapik niya ang kamay nito. Alam kong hindi siya magtatagal bilang tagapag-alaga lang. Baka maging tagapagmana pa. Napailing si Rico pero hindi na sumagot. Sa kanyang isipan, isang tanong na lang ang gumugulo. Paano kung hindi niya kayang tapusin ang kasunduang humahad lang sa kanila? Sa lumang bahay sa probinsya ng Santa Remedios, masinsinang pag-uusap ang nagaganap sa loob ng sala. Si Isko ay nakaupo, matigas ang mukha. Habang ang kanyang ina naman ay naglalakad-lakad sa paligid na parang galit na galit. Nakakahiya ka, Lyra, sigaw ng ina ni Isko. Aanhin pa namin ang dangal kung binabastos mo ang kasunduan. Pinakain ka ng pamilya namin. Tinanggap ka noong walang-wala kayo. Tapos ganyan mo kaming babaliwalain? Tahimik si Lyra sa unang mga sandali. Pero ang mga palad niya ay unti-unting sumasara sa gilid ng kanyang bestidang puti. Malinaw ang sakit sa mga mata niya, pero higit doon mas malinaw ang determinasyon. Aling Doray, panimula ni Lyra, hindi ko kinalimutan ang utang na loob. Kaya nga ilang taon din akong sumunod, kahit alam kong hindi ko mahal si Isko. Napapailing si Isko, nanginginig sa galit. Lyra, kaya ka lang naman nakapagtapos ay dahil sa sakripisyo ng pamilya ko. At yan lang ang isusukli mo. Huminga ng malalim si Lyra. Hindi ko kayang pilitin ang sarili ko. May iba akong mahal. At hindi ko kayang lukohin si Isko o ang sarili ko. Biglang sumigaw si Aling Doray. Ang iyong ama,
Hindi mo ba inaalala ang iyong ama? Nasa pangalan pa rin namin ang lupang sinasaka niya. Isang senyas lang, palalayasin namin siya. Natigilan si Lira. Sa kabila ng matibay niyang loob, tila binutas ang puso niya ng banta. Napatitig siya sa sahig, nanginginig ang labi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto. Isang pamilyar at matatag na tinig ang pumuno sa buong silid. Subukan ninyong paalisin ang kanyang ama at ako mismong bibili ng buong lupa para ibigay sa kanila. Ang lahat ay napalingon. Si Rico, nakatayo siya sa pintuan, nakasuot ng simpleng polo, pero matindi ang aura. CEO, pero handang mapagkumbaba para sa babaeng mahal niya. Rico, usal ni Lira at hindi siya makapaniwala. Lumapit si Rico kay Lira. Hinawakan ang kamay nito. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang maipit ka sa isang kasunduan na niluto ng iba. Habang ang puso mo ay pagmamay-ari ko na. Hoy, hoy, hoy! Galit na sabat ni Aling Doray. At sino ka para makialam sa desisyong pampamilya? Tumitig si Rico. Malamig ang boses. Ako lang naman ang lalaking handang ipaglaban si Lira. Hindi dahil may utang na loob ako, kundi dahil mahal ko siya. Hindi kami pinubuhay ng pagmamahal? Singhal ni Isko. Ang kasunduan ay para sa kapakanan ng buong pamilya. Pero hindi mo ba kapakanan ni Lira ang pinaka-importante? Balik ni Rico. O ginagamit mo lang siya bilang pamalit sa utang? Natahimik si Isko. Napalunok. Ngunit hindi siya nakasagot. Sumingit si Lira. Hindi ako isang kasangkapan, Isko. Hindi ako utang na kailangang bayaran. Anak ako. Babae ako. May damdamin. At ngayon, pipiliin ko ang puso ko. Muling tinignan ni Lira ang pamilya ng dating fiancé. Pasensya na. Pero hindi ako mapapa sa inyo dahil lang sa kasunduan. May sarili akong desisyon. At ito na yun. Sa sobrang galit, lumapit si Aling Doray at tinangkang sampalin si Lira. Ngunit mabilis na naawat ito ni Rico. Huwag niyo siyang gagalawin. Napaurong ang matanda, habang si Isko ay nanlulumong na upo sa silya. Tapos na ang kasunduan. Mariing sabi ni Lira. At kung may bayarin man sa lupa, kami nang magbabayad. Ako at ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Pag-uwi nila sa bayan, hindi agad nag-usap sina Rico at Lira. Nakaupo lang sila sa gilid ng lawa, nakatanaw sa papalubog na araw. Bakit mo ako sinundan? Tanong ni Lira, habang nilalaro ang boto sa kanyang mga daliri. Dahil alam kong hindi mo sasabihin ang totoo kung walang magtutulak sa'yo. Napangiti naman si Lira, pero may luha na rin sa gilid ng kanyang mga mata. Akala ko iiwan mo ako dahil komplikado na ako. Tumayo si Rico at tumapat sa kanya. Hinawakan ng dalawang pisngi niya at tiningnan sa mata. Lira, mahalaga ka sa akin. Komplikado man, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Araw-araw, walang kondisyon. Napasubsob si Lira sa dibdib niya. Salamat, Rico. Salamat sa pagpili sa akin. Hindi lang ako ang pumilit. Bulong ng lalaki. Pati puso mo, pinili mo rin ako. Maliwanag ang araw na yon, pero mas maliwanag ang mga ngiti sa loob ng bahay ni na Lola Deling. Bakit parang may pista? Tanong ni Lira habang bitbit ang isang tray ng tinapay papunta sa sala. Nagtataka siya sa dami ng bulaklak at lamesang may mga envelope. Nagkatinginan si Rico at Lola Deling na tila may tinatago. Lira, halika rito. Tawag ni Lola Deling habang nakaupo sa kanyang favorite chair. Lumapit naman si Lira at bahagyang naupo sa paanan ng matanda. Hinawakan ni Lola Deling ang kamay niya at may lalim ang ngiti nito. Matagal na ako may kahilingan sa Diyos. Hindi ko alam kung kailan niya ito tutuparin. Pero heto ka. At heto ang apo ko. Sa wagas, nagkatagpo na ang dalawa.
Lola, nahihiya namang ngumiti si Lira. Gusto ko kayong ikasal habang buhay pa ako. Seryosong sabit ng matanda. Ayoko nang hintayin pang susunod na taon o ang susunod mong pagdadalawang isip, Rico. Napakamot naman sa batok si Rico, pero ngumiti rin. Matagal ko na akong gustong gawin yan, La. Pero ngayong ikaw na ang nagsabi, mas lalo akong determinado. Natahimik si Lira. Pero baka masyado pa pong maaga. Wala pa nga tayong plano. May plano na, sabat ni Rico. Actually, pinaplano na namin ni Lola habang nasa probinsya ka pa. Ha? Nanlaki mga mata ni Lira. Lira, sambit ni Lola habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Huwag mo nang hintayin ang tamang panahon. Minsan ang tamang panahon, ikaw mismo ang lumili ka. At ako, gusto ko sana maging saksi sa araw ng kasal ninyo. Naluha si Lira. Walang maisagot kundi ang tahimik na tango habang yumayakap kay Lola Deling. Ilang araw bago ang kasal, mabilis ang mga pangyayari. Si Rico, abalang-abala sa pag-aayos ng events team para sa isang intimate pero engranding seremonya. Si Lola Deling ang nagsisilbing wedding coordinator na may pagkasobrang OC. Mismo ang pumili ng bulaklak, ng menu, pati kulay ng suit ni Rico. Ayoko ng itim para kang pupunta sa libing. Sigaw ni Lola habang pinapaikot ang baston. Ivory, para mukhang desente. Si Lira naman sa kabilang banda ay walang kaalam-alam sa mga gastos. Sa tuwing magtatanong siya, ang sagot lang ni Rico, ako ang CEO dito. Ako nang bahala. Isang araw bago ang kasal, dumating ang balita mula sa probinsya. Nabura na ang lahat ng utang ng ama ni Lira. Si Mang Tiudi, hindi makapaniwala. Anak, wala akong mukhang maihaharap sa lalaki mong yan. Umiiyak na wika ni Mang Tiudi sa tawag. Pa, tinulungan ka niya dahil mahal niya ako. At mahal ko rin siya. Kaya kung gusto mong maging masaya ako, suportahan mo kami. Anak, sabay higbi ng ama. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang liwanag ko. Ngayon, heto, ikakasal ka na. Hindi lang sa mabuting lalaki, kundi sa isang lalaking pinaglaban ka. Patawad kung minsan pinilit ka naming sumunod sa kagustuhan namin. Hindi na yun mahalaga ngayon pa. Ang mahalaga, buo tayo. Ang araw ng kasal. Sa simbahan na pinili ni Lola Deling ang parehong simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ni Rico. Suot ang ivory suit na pinili ni Lola, kinakabahan man, hindi maitatago ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Dumating si Lira at nakasuot ng simpleng gown na may detalye ng lace sa laylayan. Bitbit siya ni Mang Tiudi. Sa bawat hakbang ay lumuluha ang lahat ng panauhin. Maging si Monique na imbitado rin bilang respeto kay Rico ay napangiti at napaluha. Tahimik ang buong simbahan habang nagsisimulang magsalita ang pare. Walang perpektong pagmamahalan. Pero kapag natagpuan mo ang taong handang mahalin ka, kahit masungit ka pa, siya na ang dapat mong panghawakan. Napangiti si Lira habang nililingon si Rico. Ikaw, Rico, tinatanggap mo ba si Lira bilang asawa sa hirap at ginhawa? Simula pa lang sa kanya na ako, sagot ni Rico. Ikaw, Lira, tinatanggap mo ba si Rico bilang iyong kabiyak? Mula ngayon hanggang dulo, siya lang ang pipiliin ko. Pagkatapos ng wedding kiss, isang malakas na palakpakan ng pumuno sa simbahan, lalo na mula kay Lola Deling na tuwang-tuwa sa kanyang upuan. Yes! Sigaw ng matanda. Nakita ko rin ang kasalang ito. Sa reception, habang sumasayaw ang bagong mag-asawa, lumapit si Rico kay Lira at ibinulong. Simula bukas ako na magtitimpla ng kape mo. Pero ikaw pa rin ang boss ng puso ko. Napatawa si Lira. Sabay kurot sa tagiliran ni Rico. At ikaw naman ang tagalaban ng medyas ko. Deal? Deal? Basta ikaw lang ang laging uuwian. Samantala si Isko, tahimik na tinanggap ang pagkatalo. Isang sulat lang ang iniwan niya sa pinto ng bahay ni Lira sa probinsya.
Hindi ko man nakuha ang puso mo. Masaya ako nakita kitang masaya. Patawad. Isko. Hindi pa man lubusang naubos ang pagkain sa reception ay hinila na ni na Lola Deling si Rico palapit kay Lira. Hoy, Mr. and Mrs. De La Vega, huwag ninyo akong kalimutang bigyan ng apo, ha? Sabay kindat at tawa ng matanda. Namulat si Lira at napalingon kay Rico. La, ang aga naman po niyang hirit. Bakit? Baka bukas makalawa hindi ko na kayo makasama. Biro pa ni Lola habang kinikilig pa rin. Tara na mahal. Sabay hawak naman ni Rico sa kamay ni Lira. May mas mahalaga tayong lakad ngayong gabi. Ha? Anong lakad? Kunwaring inosenteng tanong ni Lira, pero halata sa pulang-pula niyang pisngi na alam niya na kung anong tinutukoy ni Rico. Inihatid sila ng luxury car patungo sa isang beach villa na pagmamayari ng kumpanya ni Rico. Pagdating nila, nakabukas na ang ilaw. May lamesang puno ng bulaklak, champagne at romantic music sa background. Wow! Bulong ni Lira habang nakatingin sa paligid. Parang pelikula. Lumapit si Rico sa kanya mula sa likod at bumulong sa kanyang tenga. Simula ngayon, pelikula na ang bawat gabi mo. Ako ang leading man. Napatawa si Lira habang pinipigilan ng kilig. At ako ang bida kontra bida. Kung minsan. Tanggap po lahat ng role mo. Bulong ni Rico. Sabay halik sa balikat ng babae. Nang matapos magpalit ng mas komportableng damit, lumabas si Lira mula sa banyo na nakasuot ng simpleng white robe. Agad naman siyang sinalubong ni Rico na tila may pinaplano. May game ako. Wika ni Rico. Tawanan challenge. Game agad? Akala ko ba honeymoon ito? Natatawang sagot ni Lira. Exactly. Gusto ko munang makita ang pinakamatamis mong tawa bago katahalikan. Paano kung matalo ka? Pili ang tanong ni Lira. Simple. Maghuhubad ako ng isang item ng damit kada talo. Sambit ni Rico. Nakangiti pero may halong panunokso. Nagtawanan sila habang naglaro, nagbiroan at nagharutan sa kama. Walang tensyon, puro kilig at tawanan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang nakahiga sila sa kama, biglang nagsalita si Rico. Alam mo ba, dati, akala ko wala nang tao magmamahal sa akin. Akala ko yung sugat ko kay Monique, hindi na maghihilom. Pero dumating ka. Ang kulit mo, ang ingay mo. Pero ikaw pala yung katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Napapikit si Lira, hinaplos ang pisngi ng asawa. Hindi ko rin naman akalaing matututo ako magmahal muli. Lalo na sa lalaking laging masungit at may masamang tingin. Masamang tingin agad? Kunwaring tampo ni Rico. Pero yung mga mata mo na yon, ang unang nagtanggol sa akin nang may nagalit na chef sa kusina. At ikaw din ang unang lalaking umako ng pagkakamali niya sa harap ng lahat. Niyakap siya ni Rico ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Lira. Hindi na nagsalita pa si Lira. Hinalikan na lang niya si Rico. Mahaba, tahimik, puno ng pagmamahal. Kinaumagahan habang nag-aalmusal sila sa veranda ng villa, may dalang envelope si Rico. Ano to? Tanong ni Lira. Resignation letter ko bilang CEO. Ha? Napasigaw si Lira. Anong ibig mo sabihin? Joke lang, tawa ni Rico. Pero babawasan ko ng oras ko sa opisina. Gusto ko kada gabi, ako magtatakip ng kumot mo. Kada umaga, ako naman ang magtitimpla ng kape mo. Wow, sagot ni Lira. CEO sa umaga, barista sa bahay. Para sa'yo, Lira. Kahit janitor ba, game ako. Habang nakahiga sila sa buhanginan, pinagmamasa ng mga bituin, biglang bumaling si Lira. Rico, salamat. Dahil hindi mo ako pinilit. Dahil hinintay mo ako. Dahil pinaramdam mong ako ang pinili mo, kahit napakarami mong pwedeng piliin. Lira, ikaw lang may karapatang sumigaw sa bahay ko. Magkalat sa kusina ko.
at tumawa ng malakas sa sala habang naka-face mask. At kung bibigyan ako ng pagkakataong ulitin ang buhay ko, pipiliin pa rin kita. Kinabukasan, bumalik na sila sa mansyon. Pero ngayong gabi, sila muna. Silang dalawa. Magkasamang gumuguhit ng panibagong yugto. Walang masungit na CEO, walang dating trauma. Wala na ring alinlangan. Tanging pag-ibig lang na totoo. Pagmamahalang pinagtibay ng harutan, halakhak at init ng yakap. Ang mansyon ng mga De La Vega ay tila may bago ng liwanag. Liwanag na hindi galing sa mga mamahaling chandelier, kundi sa mga tawa at kwentuhang puno ng pagmamahal. Mula nang ikasal sina Lyra at Rico, maraming bagay na ang nagbago. Pero mas maraming nanatili, lalo na ang puso ni Lyra para sa pamilya. Sa kusina ng mansyon, "Aba, Ma'am Lyra, hindi niyo na po kailangang maglinis-linis dito." Bunga di Managleti habang pinagmamasan si Lyra na abalang nag-aayos ng prutas sa mesa. "Manang, kahit pa si Mrs. De La Vega na ako, hindi ibig sabihin hindi na ako gagalaw." Natatawang sagot ni Lyra. "Ayoko naman pong kalawangin ng mga kamay ko, no?" Si Lola Deling naman na nooy nakaupo sa gilid habang nagkukulay sa coloring book para sa therapy ay ngumiti. "Yan ang sinasabi ko. Hindi lang puso ang pinakasalan ni Rico, pati dedikasyon sa pamilya," sabi ng matanda habang tinatapik ang kamay ni Lyra. "Wala na ako mahihiling pa sa isang manugang." "Hay nako la, baka umiyak pa ako niyan." Biro ni Lyra, sabay upo sa tabi ng matanda at hinaplos ang buhok nito. Samantala sa opisina, may napansin ng mga empleyado kay Rico. "Boss, ang aga niyo ngayon ah." Pansin ni Martin ang executive assistant niya. "Ganyan talaga pag may dahilan para umuwi," sagot naman ni Rico habang pinipirmahan ang mga dokumento. May naghihintay kasi sa bahay at hindi lang si Lola. Tahimik na kinilig ang mga tauhan niya sa bagong aura ng kanilang dating istrikto at tahimik na CEO. Dati halos hindi sila makalapit sa kanya. Ngayon, kaya na nila siyang biruin. Minsan pa nga'y nakikitawa ito. "Sir," dagdag ni Martin, "paano na yung overtime na dating sinasadya niyong gawin para lang hindi umuwi?" Napangiti si Rico. "Hindi ko na kayang hindi umuwi. Parang kulang ang araw pag hindi ko siya nakikitang nakangiti." Sa garden ng mansyon, habang nagdidilig ang mga halaman, lumapit si Lyra kay Lola Deling na noon ay abalang nagkukwento sa mga kasambahay. "La, alam niyo ba, si Rico, biglang tinawag yung kontraktor kahapon. Gusto raw ipaayos yung silid natin." Bakit naman daw?" tanong ni Lola habang nilalaro ang rosaryo sa kanyang kamay. "Para raw may nursery malapit sa kwarto natin. Hindi ko naman po alam kung bakit kailangan ng nursery." Sabay kindat ni Lyra. Napakunot ang matanda, ngunit makalipas ang ilang segundo ay napatili. "Hala, buntis ka ba?" "Hindi ko pa alam la," bulong ni Lyra. "Pero sana." Tuwang-tuwa si Lola Deling at agad niyakap si Lyra. "Aba, ipagdarasal ko yan gabi-gabi. Mabubuo ang pamilyang pinapangarap ko." Pagka-uwi ni Rico, alas 7, sinalubong siya ni Lyra sa pinto. May suot na apron at may bitbit na tray ng tsaa. "Aba, hindi ba dapat ako naghahanda para sa'yo?" tanong ni Rico habang inaalis ang coat. "Kaya nga ako nauna. Alam kong pagod ka. Gusto kitang pasayahin." Inakbayan ni Rico ang asawa at niyakap ng mahigpit. "Alam mo bang kahit wala kang gawin, sapat na sa akin? Paano kung magluto pa ako ng paborito mong kare-kare?" Doon ako luluhod sa kaligayahan." Biro pa ni Rico. Nagtawanan sila habang magkahawak kamay na naupo sa sofa. Sabay nanood ng documentary na pilit tinatapos ni Lyra kahit inaantok na. Bago matulog, lumapit si Lyra sa altar sa gilid ng kanilang kwarto. Doon ay may kandila at larawan ng kanyang yumaong ina at ama. "Nay, Tay, sana proud kayo sa akin. Hindi ko man kayo na ipagluto ngayon, sana nararamdaman niyong masaya na ako. Ang babaeng minsang tinulak sa mundo ng responsibilidad. Ngayon may tahanan na." Tahimik siyang nagdasal.
Sa likod niya, yumakap si Rico. Kanino ka nagdadasal? Bulong nito. Sa mga magulang ko at sa Diyos. Nagpapasalamat ako. Mabuti pa't dagdagan natin yung pasasalamat mo. Sabay halik sa batok niya. Dahil simula ngayon, ikaw nang dahilan ng bawat pag-uwi ko. Kinaumagahan, sa unang pagkakataon, ginising ni Rico si Lira sa halik. Good morning, asawa ko. Napakapit si Lira sa dibdib ni Rico. Akala ko pa naginip lang lahat ng to. Hindi, mahal ko. Ito na ang bagong buhay natin. At habang nabubuhay ako, uuwi ako sa'yo. Araw-araw. Positive? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Rico habang hawak-hawak ang pregnancy test na inabot ni Lira. Tumango si Lira. Nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Oo, Rico. Magiging tatay ka na. Walang salita, wala ring galaw. Tila tumigil ang oras sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa biglang niyakap siya ni Rico. Mahigpit, puno ng tuwa, gulat at pagmamahal. Salamat. Salamat, mahal ko. Bulong nito sa kanyang buhok. Akala ko hindi na ako mabibigyan ng ganitong biyaya. Akala ko wala na magmamahal sa akin ng buo. Pero ikaw palang sagot sa lahat. Ano? Totoo ba to? Halos pasigaw na tanong naman ni Lola Deling nang hinahaplos ang tiyan ni Lira nang puntahan nila sa garden si Lola Deling. Wala pa pong tiyan la. Natatawang sagot ni Lira. Pero opo, buntis po ko. Niyakap niya si Lola ng buong higpit. Nanginginig ang kamay habang pinipigilan ng luha ng tuwa. Akala ko sapat nang makita kayong ikinasal. Pero eto, apo sa tuhod. Lira anak, salamat. Binuo ninyong puso ko. Habang papunta sa klinik para sa unang prenatal check-up, tahimik lamang si Rico habang nagmamaneho. Napansin ito ni Lira at tinapik ang kamay ng asawa. Kinakabahan ka ba? Tanong niya. Hindi ko alam pero ngayon ko lang naramdaman yung ganito. Takot at tuwa sabay. Sagot naman ni Rico. Ayoko lang na magulang ako sa inyo. Hindi mo kailangang maging perpekto, Rico. Ang mahalaga, kasama ka. Napangiti si Rico at pinisil ang kamay ni Lira. Simula ngayon, wala nang iwanan. Mula sa pagiging masungit, magiging ultimate family man na ako. Tahimik ang kwarto habang tinututukan ng doktor ang screen. Eto na siya oh, sabi ng OB-GYN. The heartbeat is strong. Sa sandaling yon, napahigpit ang hawak ni Lila sa kamay ni Rico. Ang dating CEO na hindi kayang gumiti ng walang dahilan, ngayon ay umiiyak ng walang pakundangan. Ang anak natin, bulong niya. Buo na ang mundo ko, sabi ni Lira habang pinapahid ang luha sa pisngi niya. Nag-organisa si Lola Deling ng isang simpleng salo-salo sa mansyon bilang pasasalamat sa bagong biyaya ng pamilya. Naroon ang mga tauhan, ilang kamag-anak at kaibigang malalapit sa kanila. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito kasaya ang bahay na to. Sambit ni Lola sa harap ng lahat. Lira anak, salamat sa pagbabalik ng kulay sa buhay namin. Tumayo naman si Rico, bitbit ang mikropono. Ang buhay ko dati, puro trabaho, puro galit, puro tanong. Pero dumating ka, Lira. Dalang sagot na ni minsan ay hindi ko hiniling. At ngayon, buo na ang mundo ko nang dahil sa'yo. Tinawag siya ni Lira sa entablado at tinarikan sa noo sa harap ng lahat. Sa silid naman ni Lola Deling kinagabihan. Lola, bulong ni Rico habang tinatakpan ng kumot si Lola Deling. Salamat sa pagpilit mong tumanggap kami ng caregiver. Ngumiti ang matanda. Hindi ko naman alam na siya palang batang nagligtas sa'yo noon. Alam mo, Lola, sabay upo ni Rico sa gilid ng kama. Sa bawat araw na kasama ko si Lira, naiintindihan ko na hindi niya lang ako iniligtas noon. Iniligtas niya din ako ulit ngayon. Isang araw, habang naglilinis naman si Lira, natagpuan niya ang lumang kahon sa isang sulok ng bodega.
mga alaala ng kabataan ni Rico. Nakita niya ang isang sulat na may luma ng tenta. Salamat sa batang babae na nagligtas sa akin. Sana balang araw makalala kita. Umagos ang luha ni Lira. Hinawakan niya ito ng mahigpit. At nang dumating si Rico, inabot niya ang sulat. Ikaw palang matagal ko nang hinihintay. Bulong ni Rico. At ngayon, ikaw nang dahilan kung bakit sulit ang bawat araw. Sa hardin ng mansyon, may duyan na nakaabang. Dito nagpapahinga si Lira habang binabasa ang isang libro. Lumapit si Rico at may dalang juice at prutas. Miss, pwede bang tabi ako dyan? Biro pa ni Rico. Depende, may bayad na ngayon ng kilig eh. Sagot naman ni Lira. Eto ba, sapat na? Sabay luhod ni Rico at hinalikan ng kanyang tiyan. Overpayment na yan. Tawa ni Lira. Umupo si Rico sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit. Lira, salamat sa lahat. Salamat dahil pinili mong mahalin ng isang tulad kong halos sumuko na. Pero ikaw palang tagapagligtas ko noon pa man. At ngayon, tagapamuno na ng mundo ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.